Magandang araw mga kadiskarte. Ngayon nga ay magwa-waterproofing tayo ng slab at ng ating firewall. Yan. Gamit itong Boysen Flexiban. Ito yung ginagamit ko na pang waterproofing dito sa aking slab. Yan. Bali nung nakaraan ako nag-waterproofing, bali yung kalahati lang ng slab yung aking na lagyan ng waterproofing. Bali marami na akong nagamit na waterproofing. Kung mapapansin nyo, marami na akong yan, mga lagayan ng pang waterproofing. Yan. Ito yung natira doon sa pag-waterproofing ko ng pader. Yan. Bali haluin ko muna bago lagyan ng simento. Yan. Bali ang ratio pala natin mga kadiskarte, sa isang galon o 4 liters nito, yung isang puno dito ay pwede mong lagyan ng 6 na kilo hanggang 7 kilong simento. At mas maganda kung gagamit kayo ng mixer. Yan. Bali gumawa lang ako ng DIY na mixer gamit ang electric drill. Yan. Bali hindi ko muna ilalahat. Mapasobra yung ating simento ay mag-a-adjust naman tayo sa Boysen Flexiban. Yan, mas maganda mga kadiskarte kung ang gagamitin yung simento ay yung bago. Pag yung matagal lang na-stock ang simento na gagamitin yung mga kadiskarte, possible na magbuo-buo ito at maging hindi maganda yung inyong pagpapahid ng inyong Boysen Flexiban, dahil nga sa matagal lang na-stock yung simento tumitigas na, nagkakaroon ng buo-buo yung mga simento nyo. Pero mas maganda rin kung hindi maiwasan na pag matagal na yung inyong simento, bistayin nyo na lang para matanggal yung mga buo-buo. At yung paghahalo o pagmimix dun sa Boysen Flexiban ay madaling mahalo, hindi magkaroon ng buo-buo. Yan. Bali gumamit dito ako ng mixer na DIY, yan, with yung electrical drill. Yan. Bali winelding ko lang yung bakal na ginamit nating mixer, tas nilagay natin sa electric drill. Yan, pwede na siyang pang mix dun sa ating Boysen Flexiban at simento. Ito lang paglalagay mga kadiskarte hanggang sa bali tinansya ko na lang ito mga kadiskarte. Pag masyado pang malabnaw ay lagyan nyo pa yung ng simento. Pag medyo nalapot na, okay na yan mga kadiskarte. Mas maganda kung titimbangin nyo mga kadiskarte para accurate yung inyong paglalagay ng simento dun sa inyong Boysen Flexiban. Pag masyado kasing mapalapot din mga kadiskarte, pangit na rin ipahid dun sa ating slab o pader, kasi yung pagpahid nyo hindi maganda, parang madali rin tumigas pag masyadong malapot yung ating, pag naparami yung ating simento dun sa ating Boysen Flexiban. Kaya mas maganda yung tama lang o yung tamang labnaw para madaling ipahid. Pag lumapot na, mahirap na ipahid mga kadiskarte. Yan. Yan yung ginamit nating mixer.
Tandaan nyo mga kadiskarte, bago kayo mag-mix ng Boysen Flexiban, kailangan na i-prepare nyo na yung inyong pader o slab. Kailangan nalinis nyo na para pagka mix nyo ay may pahid nyo na agad yung Boysen Flexiban. Kasi nalapot to o natigas, mabilis tumigas. Baka mahirapan kayo pagpapahid. Gumamit lang kayo ng paintbrush tsaka o kaya roller para sa pag-a-apply ng Boysen Flexiban. Yan, ito mga kadiskarte yung ating papahiran itong pader. Bali second coat natin yan. Ito yung firewall namin yan. After ma-waterproofing ito mga kadiskarte, papahida namin ng skim coat to, yung Skato Mundo skim coat na Skato. So yung mga kadiskarte, bali ito yung ating nilagyan ng waterproofing yan. Yung ating pader, yung gutter, bali kinapos tayo ng waterproofing yan. Bali ito lang yung nilagyan kasi merong nagkakaroon ka ng crack. Meron kasi itong crack yung aking nilagyan ng Tapix, kaya sumisip-sip yung tubig, parang tumatagas dun sa ating slab. Hanggang dito lang yung nalagyan natin sa itong gutter na ito muna ang inuuna ko bago lilinisin ko pa. Kailangan pa nating linisin ito bago lagyan ng tatanggalin natin itong yung dating nilagay kong rubberized waterproofing, yung kulay black kung mapapansin nyo yan. Tatanggalin natin yan, papalit natin yung Flexiban na waterproofing. Hindi natin pwede kasing patungan niya ng waterproofing kasi pag naiinitan to, ganyan nangyayari niya mga kadiskarte. May patong tong waterproofing na Flexiban. Pag naiinitan kasi tong waterproofing na yung rubberized na waterproofing, nagkukuhan kasi to parang nababanat yan. Pero madikit to, kailangan natin tanggalin, papalitan natin ng waterproofing. Gagrinderin natin, waterproofing na natin to lahat. Ilinisin natin yung mga lumot-lumot. Yan. Para yung bandang dulong doon na waterproofing na yun, nalagyan na natin ng Flexiban doon, yung medyo may kalakalawang doon. Bale medyo natabo na, parang nagkakakuhan kasi ng kaya hindi pansin na taklaban ng mas may semento yung pagpapalitada dito sa ating sa ating concrete gutter. Yan, may waterproofing na to hanggang dyan. Kaya yun na lang ang bandang unahan ng ating lalagyan. Yun, ito yung ating sobrang tiles na nilagay natin sa harap ng bahay doon sa wall. Ito yung ating rooftop. Bali metal cladding yan. Bali ako na rin ang gumawa ng sliding window nito. Ayan, malaking matitipid natin mga diskarte kung mag-aaral tayo mag DIY ito sa ating mga bahay. Yan ang ating hagdan.
At tiles na to lahat.